They are so afraid. Marcos Jr., ang kanyang asawa na si Lisa Araneta, ang anak nito na si si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez, at ang nakapaligid na mga alipores nila Marcos na nakikinabang sa inaabuso nilang puder at nakikinabang sa malawakang panunumbalik ng korupsyon ng pandarambong sa Kabanang Bayan, natatakot silang mawala sa puder si Marcos Jr. dahil ang papalit ay isang Duterte. According to the constitutional line of succession sa ating saligang batas, it will be the Vice President who is going to be the successor to the presidency. Sakaling magkaroon ng resignation, impeachment with conviction, death in office, or pagkakaroon ng incapacity of the president. Yun, number one reason is the Sara Duterte presence being the vice president. Kaya sila tudutudong pangungunyapit sa poder. Pangalawa, takot na takot sila Marcos, sila Romualdez at kanilang mga gang o grupo ng sindikato na mawawala sa poder si Marcos at magiging successor na magiging presidente si Sara Duterte, sapagkat hahabulin sila ng kamay ng batas, ipakukulong sila. Na galit siya na hindi niya may paliwanag kung bakit walang detalye kung gaano kalubha ang karamdamang iniinda ni Marcos Jr. So, the people now can deduce na pwede nang tingnan ng taong bayan yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine na nasa critical stage posible ang kanyang karamdaman dahil may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, napakadali mong sabihin like kay Pangulong Duterte, ako ay dumaan sa pag-take ng fentanyl regulated by doctor because I need to manage my pain. Pero tapos na. Ito na, sinabi ng doktor, tigil na, tama na. Hindi niya tinago yun. Yeah, full disclosure. Full disclosure because alam ni Pangulong Duterte, abogado siya, at the same time matino ang pag-iisip niya at hindi siya gahaman na umalis sa kapangyarihan. Sabi nga niya kayo sa AFP, sabi ni Pangulong Duterte, kung hindi niyo nagugustuhan ng pagkapangulo, huwag na kayo magkodita. Just tell me and I have to step down. So, nagdi-discuss din kami ng mga kaibigan ko, ng mga doktor din. At lahat sila ganun din. No? Kasi, lalo pa St. Luke's, kasi St. Luke's, very strict yung data privacy nila. No? So, before ka umabot doon, yung report, merong pangalan niya, di ba? Ma'am, you're talking about the document, parang medical report. Yes, the document that was floating sa social media. Yeah. Okay. Floating on social media. So, dapat talaga, no, ang tama talaga, open yan, public disclosure yan kung ano ang health ng president, lalo pag seryoso. Hindi naman kailangan pag kunyari may sipon, hindi naman kailangan yon. But, lalo na pag may public interest, lalo na pag may nagde-demand, no, yung report, no, but, then again, the attending physicians of Bongbong Marcos has the obligation to disclose to the public the real health condition of the president. And nagulat nga ako kasi bakit ba ganon, 'di ba? Bakit ba ganon? Kung normal, no? Kasi hindi normal itong president na ito, hindi talaga, no, hindi niya iniisip ang kapakanan ng Pilipinas. So, mahalaga pagka normal, no, sasabihin mo na seryoso yung condition ko ngayon, kailangan magpahinga, papasok yung vice president. Tapos siya magpapalakad ng ng Pilipinas. Tingin niya papayag si Marcos? Natural hindi. Tingin niya papayag si Lisa Marcos, 'di ba? So syempre hindi. Pero sino ang talo doon? Ang Pilipinas. Kasi sino magpapaandar, si Ralph Recto? Ng isang presidente, lalo na sa ating saligang batas, binanggit mo, Ma'am Lorraine, na yan ay obligasyon ng presidente at ng kanyang gabinete that they have to be honest, open and transparent on the status ng kalusugan ng presidente kung ang kanyang karamdaman ay mayroon pong tatlong bagay. Mabigat na dahilan na para siya ay ma-render into incapacity. Hindi na siya makakapag-function o mayroon siyang kailangan magpahinga siya upang bitawan pansamantala o either permanently ang kanyang pagiging presidente. Yan pong punto namin ni Ma'am Lorraine. At yan po ay nakasaad sa batas.
sa Yeah. saligang batas mismo. Number two, na point namin ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit namin tinalakay ito? Ang kalagayan ni Marcos ngayon bilang isa sa pinakasentro ng mastermind sa usapin ng pamumuno niya sa pandarambong at pangungurakot at pinapanawagan na siya ay mag-resign o kaya umalis na sa kapangyarihan at bagamat mayroon po siyang pagtanggi pero mayroon siyang karamdaman na iniinda at pilit itinatago, yan po ay pagtataksil sa taong bayan, hindi simpleng paglilihim. Yeah. At yan ay masama at mali. Kaya natin ito binubuksan na talakayan sapagkat hindi po pwede na si Ralph Recto, hindi pwede na si John Vic Rimulya, sino pang mga gabinete niya ang magpapatakbo ng ating gobyerno na itinatago nila si Marcos, papipirmahin lang nila o kaya papalabasin na okay pa pero hindi na pala okay upang ninlangin ang tao, upang ang kapangyarihan ay hindi nila bitawan at sila pa rin ang magpapatakbo sa gobyernong puno ng problema. That's the point kung bakit namin tinatatalakay. At ang pangatlo, ito po ay may national security implication. Tingnan nyo, grabe ang propaganda at ang mga pangingialam at pang-uupat ng mga tarantadong politiko like si Tito Soto, si Bendalo Tulfo, si Risa Hontiveros, itong si Tariela. Walang nagrirenda sa kanila. Inuupat nilang sitwasyon para magbanggaan ang bansang Pilipinas at China. Presidente ang dapat magkaroon dito ng posisyong tama, hindi siya makita. Wala siya. Hindi siya nakakapagbigay ng tamang direksyon at tamang desisyon. Ma'am Lorraine, your take on those serious basis why we are discussing this issue. Yeah, dapat obvious 'yon. Obvious 'yon na ang pagkapangulo, hindi mo pag-aari yan, hindi yan private na property. Public trust yan. Nakasalalay ang Pilipinas sa balikat mo. Kaya nga di ko naintindihan ba't gusto mo mag-president ito mga ito. Except that alam natin kung bakit, di ba? Kasi gusto niya magnakaw at hindi siya magsisilbi. Lahat sila dyan, pinakita na nila sa atin, maliwanag, no? So, nasa saligang batas, no? Babasahin ko, ha? Yeah, go ahead, ma'am. Okay. Kay Malu, Tikia, kay Professor Article Maluto. 3. Article 3, Section 7, the right to information, di ba? There's this administration on destroying the vice president and making sure she felt she wasn't ready. So sa madaling salita, kapag binigay mo yan, ibabalik niya yan. Pagka-time na kunyari gumaling ka. Kasi hindi sila ganun mag-isip. Ito talaga yung challenge sa Pilipino, no? Na ang mga nakaupo dyan ngayon, ang akala nila, sila ang may-ari ng presidency. Ang sa paniniwala ni Marcos, no? All he had to do was win the presidency. Akin na to. Yes. Ngayon na, nakawan ko na kayo. Ngayon, ganun na ganun din yung asawa niyang pangit. 'Di ba? So, yan ang problema natin ngayon. Agree. Ma'am Lorraine, may pinunto kanina na lumabas din ng isang parang short video ni Marcos. Mukhang hindi naman artificial intelligence generated siya talaga. Sinasabi niya na doon sa mga natutuwa na ako ay nagkasakit, hold, don't get excited, diverticulitis lang ang aking karamdaman. Pero 2 days after, ito na naman balik. Diverticulitis, namamaga siya, 'di ba? May pouch siya. Pero I cannot speak about his condition because I'm not privy to it, 'di ba? But given that I am sure he is a drug addict, no, and a lifetime drug addict yan. If he says he has diverticulitis, then it's serious. The potential for it to be life-threatening is indeed there, no? Nandyan yan. And what else? What else do I know? That he hasn't cleared up with the public. His sexual habits. No, because diverticulitis is also connected to that, no? Is also connected to the stuff you put up your asses, di ba? So I'm saying... Diretso namin ni Ma'am Lorraine, he is being alleged dito sa ilang mga sex capade nila ni Lisa na nag-engage sila sa dangerous sexual activities or attitude or habits like anal sex. Allegedly. Yes. So, Ma'am, sa scientific perspective, yan ba ay nakakaapekto? Yan ba ay nakakaapekto sa sinasabi mong diverticulum or
sa sinasabi mong diverticulum or sa struktura ng ating Open to infection. oh. Kaya nga, honestly no, apart from the hair follicle drug test, he should also have an HIV test and full disclosure, tell the Filipino people ano yung Okay. HIV na ano mo, na condition mo. Because, you know, you asked for this, you asked for the presidency. Di po Yeah. ba, Ma'am Lorraine? It can be handled or managed through oral management of medication, no? Pero kung ganun na dinadala ka sa ospital, pabalik-balik ka, twice na inaamin naman ninyo, but very vague and yan, mga kababayan. Ma'am You know Lorraine. what? Yeah, you know what, Eric, mga kababayan, ang diverticulitis kasi, it can be benign. Pwedeng wala lang siya. Or it can be very life-threatening. No, so there's a whole range right there. I would venture to guess, no, na nandito siya sa serious na parte na yon. Why? Because nga he's a lifetime addict. Because nga of his the rumors of his sexual perversions, di ba? Yeah. And look at him. I mean, my clinical eye tells me that his health is crashing. No, so Yeah. definitely you do not own the presidency. No, in the same way that they feel so entitled to it, like they feel so entitled to our money. We have to remind them, no, you do not own the presidency. It is the Filipino people that put you there. And you owe us, meron kayong obligasyon sa Pilipino na i-disclose, full disclosure kung ano ang mental, physical health ng Bongbong Marcos. Yan. Mga kababayan, doon po namin dinadala ang diskusyon. Hindi po ito ordinaryong diversion issue sa issue ng pagkakasangkot bilang mastermind ni Marcos kasabwat si Romualdez sa crime of the century na pandarambong at pagnanakaw sa kabanang bayan. It will stay. Yan po ay principal issue. Pero ito ay kaugnay sa panawagan ng taong bayan na wala na pong moral authority. Wala na rin pong legal basis for Marcos to continue sa kanyang pagiging pangulo ng bansa sapagkat hindi lamang iskandalo ng grabing corruption ng kanyang kinalulugmukan, kundi siya mismo ay lumabag sa mga batas. Hindi niya binayaran ang 203 billion pesos na buwis, and that is a crime. A president committing a crime is not fit to continue to office pero ayaw niyong umalis. Second, ninakaw nila ang PhilHealth Fund. Sinabihan sila ng Supreme Court, mali. Illegal ang ginawa nyo, ibalik. Ipinatong sa taong bayan. Hindi makita ang gold reserve na pinagbintahan. Walang report sa Maharlika Fund na almost, hindi natin alam, 300 billion ba? 500 billion pesos ba? Walang update, mga kababayan, hinggil dito sa kanyang ginawa na papanagutin siya dapat sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte, and that is a high crime of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So kung ayaw niyong umalis as a resignation option, ito pong pag-render sa kanya sa incapacity state is also an option to remove him. Dahil yan ay nakasaad sa batas na kapag ikaw ay rendered incapacitated, dalawang antas yan, Ma'am Lorena, either temporary or permanent. Ang Vice President, according to the constitutional line of succession, will take the authority and power of the President as stated by the Constitution. But do you see them doing it, Eric? Do you see them doing doing the right thing? Doing Right that? now, nagtatakip sila, No ma'am, way. at nagtatabon-tabon eh. Yeah, they'll never give it to they'll never follow the Constitution, which says that pag incapacitated, then it's the Vice President. They will Yes. never, because they have made it their life's mission, the mission of the Marcos administration, to take Inday out of the line of succession, out of the running. Yan ang goal nila. No, so Yes. it's never gonna happen. And I'm thinking, no, what will make it happen if it's already there, clear na hindi siya talaga pwede, no? Obvious ba na hindi siya pwede? Hindi siya pwede talaga. Again, it's going to be the AFP. Yeah, binanggit mo kanina. Yan Yeah. po ay nasa saligang batas. Yeah. That the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff to be present with the National Security Advisor and majority or key members of the cabinet can force the President to declare
the real status of his health. Nasa saligang batas sinabi ni Ma'am Lorraine, if Marcos will not resign, if Claire de Barker Castro will continue to lie and cover up, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, together with the National Security Advisor and other senior cabinet members, including the Health Secretary and the Executive Secretary, can compel Marcos to step out of power, either temporarily or permanently declare that the President is confirmed to be incapacitated. Kaya yun pong banggit ni Ma'am Lorraine. Nasa kamay ito ng AFP to initiate that and tell Mr. President, are you still okay? We see to it that you are okay to discharge the duties and functions and powers of the President. Unless you are no longer okay, we will tell you to step down. Because that is what the law or the Constitution declares about it, Ma'am Lorraine.